Walang hanap buhay ang madali at walang hanap buhay ang dapat husgahan hanggat natutustusan ang pangangailangan ng kanilang mahal sa buhay. Ngunit paano nga ba kapag sarili mong pamilya ang hindi nagtitiwala sa iyo at siya pa mismong humuhusga sa hanap buhay mo? Tay, kailangan ko po ng pera pambili dun sa project ko. Kailangan na po tay eh. 350 na sana, kasama po ang baon ko. Sabi ni Kyle, 22 anyos, 4th year college na anak ni Patrick na 69 na. Napakalaki naman ang hinihingi mo anak. Sagot ni Patrick habang hinihingal, halatang pagod mula sa maghapong trabaho bilang isang karpintero. Pinigapan nito ang lumang pitaka, ngunit ilang barya lang ang nakuha. Yan na nga ba ang sinasabi ko tay? Lagi na lang tayo kapos. Galit na sigaw ni Kyle. Lahat ng kaklase ko hindi na kailangang mamroblema sa ganito kasi yung mga magulang nila kaya silang suportahan ng husto. Pero tayo, lagi na lang ganito. Pinipigilan ni Patrick ang sarili na magsalita pero ramdam ang kirot sa mga mata niya sa bawat salitang binabato ni Kyle. Alam niyang mali siya kung makikipagtalo sa anak niya. Alam niya ang hirap, ang lungkot at ang gutom na madalas nilang nararanasan. Kaya niya pilit na iniintindi ang galit ng kanyang anak. Anak, ginagawa ko naman ang lahat. Lahat? Tay, kung ginagawa mo talaga ang lahat, bakit tayo nagkakaganito? Tuloy-tuloy ang pagsambit ni Kyle habang halos mangiyak-iyak na. Hindi ba pwedeng maghanap ka na lang ng ibang trabaho? Hindi ba pwedeng mag-level up naman tayo kahit kaunti? Napakagatlabi si Patrick. Maraming beses na niyang tinanong ang sarili kung ano pa ang dapat niyang gawin. Ngunit ano ba ang magagawa ng isang halos 70 taong gulang na, pagod na ang katawan at karpintero ang alam na trabaho? Kahit pat pilit niyang tanggapin ang mga salitang sinasabi ni Kyle, masakit pa rin ang kanyang nadarama. Kyle, mahina niyang sabi, pero si Kyle hindi pa rin tumigil. Alam mo tay, kung di lang sana dahil sa inyo, baka mas maganda na ang buhay natin ngayon. Buhos ng galit ni Kyle. Wala na nga si nanay. Wala na akong ibang pamilya kundi ikaw. Pero bakit ganito? Bakit ganito kababa ang narating ng buhay natin? Lumuhod si Patrick, niyakap ang mga kamay habang bahagyang yumuko. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon mula sa kanyang sariling anak. Sa kabila ng mga pinaghirapan niya, tila ba wala itong halaga para kay Kyle. Kung iniisip mo na nagkukulang ako, pasensya ka na anak. May hina niyang sabi, halos pabulong. Pero tandaan mo, hindi ko hiniling na dumating tayo sa ganito. Pinilit ko lang gawin ang alam kong makakabuti para sa'yo kahit gaano kahirap. Pero hindi na narinig ni Kyle ang huling sinabi ni Patrick na para bang may pader na namamagitan sa kanila. Iniwan niya ang ama sa sala, luhaan at lugmok habang siya ay naglalakad papalayo. Dala ang bigat ng galit at sama ng loob na hindi niya alam kung kailan niya mabibitawan. Nang gabing iyon, nagkayayaan sina Kyle at ang mga kaibigan niya na magkita sa isang maliit na kainan malapit sa kanilang paaralan. Nakaupo sila sa isang sulok, nagkakatuwaan at magsigla ang kwentuhan habang hinihintay ang order nilang pagkain. Pero habang tumatagal ang usapan, napunta ito sa usapin ng pamilya, isang paksang gustong iwasan ni Kyle. Grabe, si papa ko talaga. Paborito na naman akong sermonan tungkol sa pagpapahalaga sa pera. Sabi ni Leo, isa sa mga kaibigan ni Kyle. Sabi niya, huwag daw akong basta-basta gumastos sa kung ano-ano. Ako rin naman, sabi naman ni Jerry. Si mama, laging pinapaalala sa akin ang halaga ng edukasyon. Pero buti nga kayo, mga pare. Pinag-aaral talaga kayo ng mga magulang nyo ng buong buo. Napatitig si Kyle sa lamesa. Pilit nang ngumiti pero halatang hindi siya komportable. Ayaw niya sanang magsalita pero nakita niya ang mga titig ng kanyang mga kaibigan na tila nag-aabang ng kwento mula rin sa kanya. Kyle, ikaw, kumusta naman si Tito? Tanong ni Leo na parang hindi napansin ang bigat sa mukha ni Kyle. Nagkibit balikat si Kyle, pilit na itinatago ang kanyang nararamdaman. Ah, ganun pa rin. Mahirap na nga yung buhay namin tapos ang trabaho pa ni Papa. Karpintero lang. Nagkatinginan ang kanyang mga kaibigan, tila nagulat sa bigat ng kanyang tono. Si Kel na rin ang nagpatuloy,
tila hindi na mapigilan ang pagkadismaya. Kayo mga pare, ang mga ama nyo, maganda ang trabaho, nakakapagbigay sa inyo ng maginhawang buhay. Samantalang ako, karpintero lang ang tatay ko. Lagi kaming kapos, lagi ako naghihintay sa sweldo niya kahit maliit na halaga lang para may baon ako kinabukasan. Tahimik na nakinig sina Leo at Jerry habang nagpatuloy si Kyle. Ang pagkadismaya sa boss nito ay hindi rin naitago. Alam mo, minsan naiinis na rin ako. Minsan naiisip ko, bakit ba siya pa ang naging tatay ko? Kung sana ibang tao na lang ang naging tatay ko, baka hindi na ako nagtitiis sa ganitong sitwasyon. Nakakahiya na eh. Halos lahat ng kaklase ko, mga bigating tao ang mga magulang. Samantalang ako, palaging tatay ko pa ang pinagmumulan ng kahihiyan ko. Si Jerry, na halatang hindi alam ang sasabihin ay napatingin na lamang sa kanya. Pare, baka naman kahit papaano, proud pa rin siya sa'yo. Ngunit tinakpan ni Kyle ang kanyang muka, napapailing. Hindi ko alam pare, kung proud siya sa akin. Bakit ba niya hinahayaan na puro hirap lang ang dinaranas ko? Di ko lang matanggap na sa bawat pagkakataon, kailangan ko pang magmakaawa ng pera sa kanya na halos hindi pa niya maibigay dahil sa kapos na kapos kami. Nagpatuloy si Kyle, tila may naipong sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim. Alam mo minsan, hindi ko na nga siya matingnan ng diretsyo. Parang gusto ko siyang kausapin at sabihin, Tay, hindi ba pwedeng tumigil ka na sa pagiging karpentero? Hindi ba pwedeng maghanap ka na lang ng trabaho may pag-asa? Pero naisip ko, anong silbi nun? Para lang masaktan din siya? Para lang mas mabawasan ang tingin niya sa kanyang sarili? Tahimik lang ang kanyang mga kaibigan. Tila hindi rin alam ang tamang sasabihin. Matagal na sandali ang lumipas bago magsalita muli si Jerry na nagbabaka sakaling makapagbigay ng kaunting liwanag. Alam mo Kyle, sabay patong ng kamay ni Jerry sa kanyang balikat. Hindi mo rin alam. Baka naman para kay Tito Patrick, ginagawa niya ang lahat ng kaya niya para lang mapunan ang pangangailangan mo. Hindi biro ang pagiging karpintero, lalo na sa edad niya. Tumawa lamang si Kyle, ngunit bakas ang pait sa kanyang tinig. Ginagawa niya raw ang lahat? Kung ginagawa niya ang lahat, bakit ganito tayo pare? Bakit ganito kahirap ang buhay namin? Alam kong masama akong anak para magsabi ng ganito pero minsan parang hindi ko na kayang tanggapin. Gusto ko nang mawala. Gusto kong maramdaman ang buhay na hindi puro kahihiyan at kasalatan. Ngunit sa loob-loob ni Kyle, alam niyang mali ang iniisip at nararamdaman niya. Alam niyang sa bawat galit at kahihiyan, may dahilan ng ama niya kung bakit siya nagpapatuloy sa pagiging isang karpintero. Ngunit ang hirap, ang bigat ng pakiramdam na hindi matupad dahil sa hirap ng buhay ay nagpapadala sa kanya sa masakit na galit na hindi niya maalis sa kanyang puso. Nababalot ng katahimikan ng mesa nilang magkakaibigan, ngunit sa ilalim ng katahimikan, alam nilang malalim ang sugat na dala ni Kyle. Isang sugat na tila walang tamang paghilom hanggat hindi niya natututunang pahalagahan ang simpleng pagsisikap ng kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, may proyekto ulit siyang kailangan at kailangan niya ang tulong ng kanyang tatay. Puno siya ng pag-asang baka ngayong pagkakataon makakahanap si Patrick ng paraan na ibigay ang sapat na halaga. Tay, may kailangan ulit akong bayaran sa school. Sabi ni Kyle habang nakatayo sa pintuan ng maliit nilang sala. Nakakunot ang noo. Mga 400 lang tay. Kulang na kasi ang pera ko. Lumapit si Patrick tila nag-aalala sa boses ng anak. Sige anak, pero ito lang ang meron ako ngayon. Kinuha ni Patrick ang ilang barya mula sa bulsa niya at iniabot kay Kyle ang 35 piso. Pasensya ka na talaga anak, ito lang ang kaya ko. Napapailing si Kyle at napabuntong hininga, ramdamang inis sa kanyang boses. Sige na tay, malamig niyang tugon bago siya umalis. Hindi nagtagal bumalik si Kyle sa ama, mas mahigpit ang hawak sa kanyang bag. Tay, deadline na ng bayad sa project namin. Kailangan ko talaga ng 500 ngayon. Pwede bang kahit sa pagkakataong ito lang? Muling binaling ni Patrick ang kanyang pitaka, ngunit kaunting barya lamang ulit ang nakuha niya. Ito lang anak, 50 pesos.
Bumuntong hininga si Kyle, ngunit hindi niya ipinakita ang pagkadismaya at kinuha na lamang ang pera. Ngunit sa loob niya, lumalim ang sama ng loob niya sa kanyang tatay. Kinabukasan bumalik si Kyle, ngayon ay mas kinakabahan. Tay, kailangan ko talaga ng 600 para sa final project ko. Hindi mo ba naiintindihan? Kailangan ko. Huminga ng malalim si Patrick at tumingin sa kanyang anak. Anak, ito lang talaga ang pera ko eh. 50 piso lang ulit ang meron ako ngayon. Pasensya na talaga. Hindi na kinaya ni Kyle ang paulit-ulit na sitwasyon. Lumabas ang inipon niyang galit sa bawat pagtanggi ng ama. Tay, lagi na lang ba ganito? Galit na sambit niya. Hindi mo ba naiisip na nahihirapan din ako? Wala na nga akong magamit sa eskwela. Lagi kang may excuse. Nagulat si Patrick sa biglang pagtaas ng boss ni Kyle. Pero nanatili siyang kalmado. Anak, alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero ginagawa kong lahat ng makakaya ko. Hindi madali ang trabaho ko, alam mo yan. Pero hindi na nakontrol ni Kyle ang kanyang galit. Lahat ng mga kaklase ko, hindi hirap sa ganito. Mga magulang nila, nakakaya ang kanilang mga kailangan. Eh ikaw, ano ba tong buhay na pinapaasa mo sa akin? Karpintero ko lang, tay. Yan ba ang dahilan? At kaya ba wala tayong asenso man lang sa buhay? Hindi na napigilan ni Patrick ang bigat ng salita ni Kyle. Kyle, anak, karpintero ako, oo. Pero hindi ibig sabihin yan, wala akong pakialam sa'yo. Pinag-aaral kita gamit ang bawat sentimong kinikita ko sa trabaho ko. Napatigil si Kyle, napagtanto ang bigat ng kanyang nasabi, pero puno ng galit ang kanyang puso. Ayan tayo, tahi. Pinag-aaral mo nga ako pero wala pa rin. Hindi ba pwedeng mas maganda man lang yung trabaho mo para naman hindi ako puro hingi sa kakaparenggot na halaga? Napabuntong hininga si Patrick, ramdam ang sama ng loob sa bawat sandali ng kanyang anak. Kung yan lang nakikita mo sa akin, Kyle, wala na akong magagawa. Pero tandaan mo, lahat ng ito, ginagawa ko para sa'yo. Kahit sa pagtanda ko, ang iniisip ko lang ay mapabuti ang buhay mo kahit papaano. Tahimik na naiwan si Kyle, puno ng galit, ngunit may kirot na rin sa kanyang puso. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang balita na lubos na nagpabagsak sa mundo ni Kyle. Pumanaw ang kanyang ama. Wala siyang nagawa kundi ang lumuha. At ang bawat patak ng luha ay naglalaman ng hinanakit, panghihinayang at pagsisisi sa lahat ng nasabi niya noon. Parang bumalik ang bawat eksena ng kanilang mga huling pag-uusap, ang paulit-ulit niyang hinihingi, ang malamig niyang pakikitungo at ang mga salitang hindi na mababawi. Sa araw ng paglilibing, walang ibang naramdaman si Kyle kundi ang bigat ng kanyang kasalanan. Alam niyang hindi na maibabalik ang mga nasayang na pagkakataon na sanay pahalagaan ng kanyang ama. Matapos ang ilang araw ng pagluluksa, nagpasya si Kyle na linisin ang bahay. Sa kanyang pag-aayos, nahanap niya ang isang luma at maalikabok na baul sa ilalim ng kama ng kanyang ama. Napaisip siya kung bakit matagal na niyang hindi ito nakita. At nang buksan niya, bumungad ang isang sulat na nakalagay sa ibabaw ng isang bungkos ng pera. Mga libo-libong piso na hindi niya inaakala na mayroon ang kanyang ama. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, binuksan niya ang liham at sinimulan itong basahin. Mahal kong anak na si Kyle. Patawad kong madalas na hindi ako nakapagbigay sa iyo. Alam kong marami kang pangarap at masakit para sa akin na minsan ay hindi ko matagunan ang lahat ng pangailangan mo. Ang kalahati sa sweldo ko ay iniipon ko para sa iyo at pilit ko itong hindi binubuksan dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin mo ng tulong. Pero anak, higit pa sa perang naipon ko, ang nais kong ipamana sa iyo ay ang halaga ng bawat sakripisyo, ang kahalagahan ng pagsisikap at ang dignidad sa kahit anong trabaho. Sana balang araw ay maintindihan mo to. Mahal na mahal kita, anak. Ang bawat pagod at hirap ay wala sa akin basta't maibigay ko ang kaunting kaginhawahan para sa iyo. Ang iyong ama, Patrick. Nang matapos niyang basahin ang liham, tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Sobrang sakit ang kanyang naramdaman at ang pagsisisi ay dumagundong sa kanyang puso. Naiintindihan na niya ngayon ang mga sakripisyong ginagawa ng kanyang ama para sa kanya. Ang bawat baryang iniaabot nito, ang bawat paulit-ulit na
Pasensya na anak, ay may kasamang pagmamahal at malasakit na hindi niya nakita noon. Hinawakan ni Kyle ang bungkos ng pera sa baul, pero hindi pera ang nasa isip niya ngayon, kundi ang pagkawala ng ama na minahal siya ng higit pa sa anumang kayamanan. Alam niyang hindi na maibabalik ang oras, ngunit sa kanyang puso, nagdesisyon siyang baguhin ang kanyang sarili, na pahalagahan ng bawat alaala ng ama at tuparin ang mga pangarap niya bilang parangal sa kanyang sakripisyo. Mula sa araw na iyon nagbago si Kyle, naging masipag siya sa pag-aaral at tinanggap ang aral na iniwan ng kanyang ama. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.